When we all get to heaven. When the road is called up yonder. When the road is called up yonder. The first one's now. Sing. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more. And the morning grace eternal light appear. And the silver words of God are overhung the honest shore. And the promise of the thunder will be there. When the road is on the ground, when the road is on the ground, when the road is on the ground, when the road is on the thunder I'll be there. On the bright cloudless morning when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection shine. When His chosen ones shall gather round beyond the sky, and the roll is called the thunder I'll be there. When the roll is on the ground, when the roll is on the ground, when the roll is on the ground, roll is called the thunder I'll be there. On the last dance now. Let us sing for morning master from the dawn to setting sun. Let us look the morning wonders love and prayer. And when all the life is over, when the work of earth is done, and the roll is called the thunder I'll be there. When the roll is on the ground, when the roll is on the ground, when the roll is on the ground, when the roll is on the thunder I'll be there. So, amen. So, bago ang tahon, ang ato niya third song, magkakamusta na kita, Naya? Amen. So, kamusta na kita, kasmile na, hindi nga pa kita ito, kagwaon to, dapat Amen. Katawag oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Everybody now sing. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. There's a welcome Sige, here, kamusta there's na? a welcome here. There's a Christian welcome here, hallelujah. There's a welcome here, there's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here, there's a welcome here. There's a Christian joy here, hallelujah. There's a welcome here, there's a welcome here. There's a Christian welcome here. Amen. So our last song, Faith is the Victory. So kapatid kita ang may ara katalagaan sa Ginoo. Amen. So the faith is the victory. Share live. On the first dance now. In come along the hills of night, we Christian soldiers rise, and press the banner here tonight, shall build the glowing sign. Against the foe and worlds below, we're all a strength we earn. Faith is the victory we know, that overcomes the world. Faith is the victory, faith is the victory, oh glorious victory that overcomes the world. His honor over us, His love
our swords, the word of God. Even with the road of things of God, reach out our triumph cry. My faith in like a world with friends, we honor every fear. With the reach we conquer death, is still our shining share. Chorus now. Faith is the victory, faith is the victory, oh, victorious victory, that Third stanza, all the overcomes the ladies. world. Third stanza. On everything that could be found. I came and shine again. Amen. For the angels each shall know His name confess in heaven. And onward from the hills of light, our hearts with love aflame, will vanquish all the host of night. In Jesus' conquering name. Chorus now. Faith is the victory, faith is the victory, oh, glorious victory. That overcomes the world. So, nakapili na akong ko. So, kinatawag ko si Pastor Joseph Gonzalez para sa atong niya prayer. Okay, mayugid nga aga sa tanan. Ayaw na kayo nagatutong sa Dios sining aga. Welcome gid sa sining adlaw sa amon nga ika-16th year church anniversary and Thanksgiving. No? May mga bisita kita ng mga pastor, pwede ka muna maka-forward sa front. Gusto ko din mga pastor sa front para nga mapakilala natin sila. Dali mga pastor, kasi ka muna mga pastor sa front, no? So, before kita pangilalaho natin sila, no? Dali-tala niya mga pastor, Adria, para na mapakilala natin ang mga pastor sa aton niya mga bisita, no? Pangalan, simbahan, kag diin nga lugar. Okay? So, sige pastor. Sige, dali. Mga pastor. Pastor Ronel Pasiglahin, New Life Bible Baptist Church, Dongon, Concepcion, Iloilo. Good morning everyone, New Life Bible Baptist Mission Balasan, Iloilo, Missionary Warren Minoras. Pastor Chubio Gasan, New Life Bible Baptist Church, Batan, Iloilo. Pastor Gonzalez Islam, New Life Bible Baptist Church, Panitian, Concepcion. Pastor Romuel Pasignahin, New Life Bible Baptist Church, Satya, Iloilo. Pastor Stephen Pasignahin, New Life Bible Baptist Church, Mianao. Pastor Arnold Biro, Christ Baptist Mission, Badyang. Pastor Denison Lucinio, Central Iloilo Baptist Church, Aniway, and Pedro Baptist Church, Badiana. Morning. Happy anniversary and Thanksgiving. I'm Pastor Dan Contis from Christ Baptist Church, Mina. Pastor Jeremy Motorio, Open Bible Baptist Church, Macau-Mandurriao, Iloilo City. Pastor J.R. Juarez, Sibawan Bible Baptist Church. Good morning, Pastor Jovin Dagon, Christ Baptist Mission, Latawan, Bajang. Ramil Tumuyo, Gintas Bible Church, Liganet, Iloilo. Pastor Eli Seba, Bethany Baptist Mission, Madong. Pastor Jermar Lasimoso, Christ Baptist Church, Pagod sa Kundi sa Mina. Kaya po Pastor Renaldo Bacya and Preacher Aldrin Baya, Christ Baptist Mission po total. Bikin pa.
Hi guys. Good morning, Missionary Gio Delgado Santa Barbara, Iloilo. Good morning, Missionary Eros, New Life Bible Baptist Mission, Zalanga. Amen. Praise the Lord. So, kadamo sa ating mga pastor. Amen. Ha? O, may harap pa. O, dahil pa sa rin yung ulit, kilala din. Pastor Mamon, din. Oh, praise God. So, praise the Lord. Amon nga kalipay, nga mga taga New Life Bible Baptist Church, dili sa San Pedro. Kinakalipay na ako ng presensya sa mga pastor. Kaya mga presensya sa encouragement sa ano. Mga pastor's wife, dasing pakinalahon natin sila. Kami yung mga pastor's wife. O dasing pastor's wife, dali. Pakinalahon natin mga pastor's wife. Pastor's wife, dali. Pastor's wife. O, dali mga pastor's wife. Sa karutukan. Mga pastor's wife. O, pastor's wife. Ang gusto mag-pastor's wife to be, pwede diakon, saka. Joanna, ako na. Oo, saka. Gaplano ka mag-pastor's wife, saka. Ipakilala pa ng mo ngalan. May mga soltero man, ng mga pastor. May mga pastor's wife, tapos tanawa sila. Ako rin mga supporter sa mga pastor. Good morning, Christy Serrano, Victory Bible Baptist Church, San Miguel. Good morning, ako si Mary Ann Amulong, Quality Pastor din Amulong sa Rock East Baptist Church, Belize. Good morning, I'm Pauline Briggs, Pasignahin from New Life Bible Baptist Church, Minagao. Good morning, ako si Jerry Estebas, asawa ni Pastor Ernie sa Italy Baptist Mission. Good morning, everyone. I'm Angelica Emoltorio, wife of Pastor Jerry Bean of OBBC, Mandurriao. Maricel Laborno sa Canansan Christian Church, asawa ni Pastor Lee. Good morning, everyone. I'm Doris Sumalapang, wife and Pastor Rodante Sumalapang Jr. from Cabanatuan. Good morning, ako si Joy Rosenio, asawa ni Danison Rosenio sa Central Iloilo Baptist Church, naliway na Faith Baptist Church, Bajangan. Good morning, ako na si Claudine Tiuho, asawa ni Pastor Arnold Tiuho. Kagagawin kami sa Barangay Tamukmala sa Christ Baptist Church Mission. Good morning po, this is Joanny Baya, asawa po ni Preacher Albert Baya from Christ Baptist Church, Muntinlupa City. Morning, ako ay ni Pastor Joven Dago ng among ministry sa Barangay Latawan, Christ Baptist Church Mission. Good morning, asawa ni Pastor Chimar, Christ Baptist Church Mission. Good morning, ako ulit asawa ni Pastor Dan Condes, Marie Condes from Christ Baptist Church Mina. Nay, ako. Why? Ano na? Sa pihak sa pastor, para ng pamilyo ang mga asawa. Yan. So, matindog ka na dito sa bukas ka sa pagpamuyo, Pastor Rinet. Let's pray. Diyos ng balaan, may kumaramay. Kung ikakalipay, salamat sa iyong kaayong natutulong sa aming mabuti. Sa pagliyong ito, mag-celebrar sa 16 Church Anniversary and Thanksgiving and New Life Bible Baptist Church sa Niway, si Mulagad, Pastor Joseph Unsay, ito si asawa, kapataan,
yung sa mga membro sa siningan simbahan Ginoo. Salamat nga ikaw nagpakamayo sila sa inyong tuig. Bless ang bawat isa, bisan pa ang padayon ng programa, kay Walagad, ang aming speaker, Pastor Ibaton, ikaw magkatatalam, ikaw magluwas sa mga first time, nagabay kayo mong alang ng tibok sa among kabuhi. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so, ito tinatap na ba sa parang ko? May araw mga bisita na first time na sa Tingaga, yun ang way magigyan na kadto sa aming simbahan. May harap first time visitors, may harap ng mga membro, yung people na nagtala sa bisita na first time din, pinangulang para kadto sa atong simbahan. May harap. Isang makilala. First time. Sige. Sige, ito naman sa naman. Personata na naman sa yung istorya. Okay. So, siningaga, mamatita sa social numbers. Ako percent ko bisa ano
those sounds. Amen. So, sa pagpadayon, pamatian pa natin ng isa ka special number nga na-renders sa mga pastors' wives. So, bago kita magkanto sa important part sa sininga program, so, pamatihan tayo ang special number sa members sa New Life Bible Baptist Church.
Amen. So, nabati kita nga ang Ginoo is faithful every time. Amen. So, subukan din noon. Ginatawag ko si Pastor Joseph para sa pag-introduce ng ating speaker. Ang solo ko, mahal-mahal galing yung bayan. Ano lang, wala tayong sugat ng yung Pastor Jake, si Pastor Batod, gawin sa Katulog Day. Mamati na gawa ng testimony sa mga missionary, man. Para naka-encourage lang mga members ng church nga mag-support pag-mission. Sino din mga missionary, din mga siya mo din si Pastor Rudasan din. Organize natin ng mga Pastor Warren Dinoras from Balasa. Hello everyone. Okay, so salamat Pastor Jose nang-impart kami sa inyong Thanksgiving and anniversary. Actually, 4 years pa man lang kami sa Balasan. By God's grace, kapadayon. Salamat nga sabihin sa 4 years na namon at least sa matama. Garet pa lang kami. Sa nag-start din kami, COVID nga time dito. So, perte ka budlay. Budlay magwa, budlay magsumiling. But salamat nga nagpadayon, wala naguntat. Sa pangamuyo man sa mga partner ta, sa mga pastor nga nauna sa aton nga encouragement man magpadayon lang. Salamat nga sa 4 years at least may mga nabautismuhan kita dito. May amat-amat lang, may nilapadayon. I know nga hindi hapos na mag-start, but sa grasya sa Ginoo, kapadayon kita dito kag hindi na bangod sa aton nga kakayahan or bangod sa aton nga abilidad. Kag sa grasya lang sa Ginoo. So, mulang na, kag salamat nga nang-impart kami sa inyong Thanksgiving anniversary. Missionary Martin, please come. Missionary Richard. Mato lang kami sa niya. Okay, good morning to the Missionary Marvel Teros from New Life Bible Baptist Mission. Salamat sa inyong baka po nagpapamoy sa aton. Okay, salamat sa inyong prayers. Salamat man sa mga pagkasuran na rin. Dala kami sana na. Bukod yung Missionary Warren, 4 years sa kanila sa Lincolnes. Kung makabisit ka mo dala, mga ibugong ba ko dala sa mga Taytay sa Mount Gire, sa Iloilo City, kag sa Lincolnes. Ara kami sa may tulay. So, anong balon naging kami, 4 years kami dala, and by the grace of God, ang balon ng Ginoo nagapadayon, kita mo, kita na ko ng grasya sa Ginoo, manigugma ko, only by the grace of God, nakapadayon hindi sa amon na kaugalingon na abilidad, kay kung sa abilidad lang, wala din kami sina. Okay, grasya na din ang palong ng Ginoo. Salamat man kami sa among Mother Church na nag-back up sa amon. Salamat man kami sa mga naguluna sa amon, mga pastors na nag-organize na nag-encourage sa amon na magpadayon. Ginoo good life, hindi na kinahanglan namin ng hambal na. Kaya mga pastors nagkamduman sa ginatawag na hardships. Kabalo na sila sa kung ano ang naagyan. But salamat sa Ginoo nga kami nakapadayon. Okay, nakaliwan kami sa Domingo sa among Thanksgiving Sunday, with the grace of God, patigayon din sa among Thanksgiving. And then pagka Christmas 25, naganda kami sa among baptism, we baptize among kalilog, with the grace of God, lapit man lang. Saman-aman mga kulturan, ang bulaton sa Ginoo, nag-grow man. Little by little, makita nimo ang grasya sa Ginoo. Salamat man sa mga pastors nga nag-support sa ilang faith promise offering.
Salamat din sa mga members nga naging faithful sa ilang pagtuo sa Ginoo nga nag-support man sa amon financial, okay? Are din mga grupo namon, man mga pastors man dire. Salamat sa inyo mga prayers and support, especially kay Pastor Joseph Monsay, thank you man. Salamat sa friendship kag wala na makuyang ban. Okay, gina-extend lang natin para sa ating speaker. Ang next na tawagan ko si si Brother Reggie. Amen. Missionary Reggie. Brother ko siya mo. Okay, nag-mission man sana na. Siya na ma-explain. Hey, Brad, come here. Base pa lang law. Padala na yung mga balon ka ron. Hello, may aga sa luwat, no? Thank you, Pastor Joseph, sa invitation, no? Nakaka-attend kami din sa inyong 16th church anniversary at Thanksgiving. Ako galing si Missionary Reggie Teros, no? Nagpangabudlay sa Zaraga, sila sa may Ashinda Phase 1. Ako nag-start 2022, no? Bali 2 years pa lang ko dira sa ako nga sa lugar sa Zaraga. And God's grace, and by God's grace, no, may mga napapatay sa dira, nagani nga pareha sa ila kinahambal. May nakaagi mo sa sang o naka-experience kita sang kinatawag kabudlayan, no. So muna nga may mga membro nga nagapabilin kag mayara man nagalakat. Kasagdaan ta nagalakat. Di ba? Kasagdaan nagalakat. Importante nga may madugang yapon. So salamat Ginoo sa grasya sa Ginoo nga ginhatag sa aton nga kita nakapadayon sa pagpangabudlay dira sa aton nga maluhaton. So kami bilang sa komisyonaryo nagpasalamat gid especially sa mga pastors nga nagasuporta, no? Nagasuporta ba? Hatag sang support yung mga supporters namon na yun. Salamat din sa inyo, ngayon ang Ginoo magpakamayod ninyo. So hindi ko magalaway gid kay kabulaw ang atong speaker, lapit na lang gid. Madamong ikong salamat Pastor Joseph ato the members of this church, no. God bless gid sa atong tanan. All church and church members, kita itong mga missionarya. Start naman natin yung mission. Amen? Suporta sila kay nakikita na namin sila sa among mission for this month and then next year. Sa mission. Nakapasok na sila ang mission. Start na. Kaya kaya pa missionary na para madala sa mission support. Pastor Pio, pakimamati kami sa Piolo. Okay, may sa tanan. Thank you, Pastor Joseph. So, sige, matestimony ko di mga isa ka oras sa tama ng pasaka sa Pastor. Salamat at ari kita subong ko po ni Pastor Joseph nag-celebrate sa Thanksgiving in church anniversary. And kami man nag-work dira sa area sa lugar sa Banyaman. And supposed to be hindi mahapos work sa isa ka lugar nga mahambal nato niya ang kinaiyas ng tao lain, which is makita nato niya para sa akong mabudlay, no, kay isa sa mga naka-experience sa unang ilang missionary din patay, babae. So, daw medyo mabudlay na lugar, mga tao, daw masiling nato ng utok nila, hindi mapasensyoso ba lang, pamilya, nagkatinat-tiyanay. Pero salamat kay for 7 years na nag-work kita dira, kag nagpa-send out kita sa kay Pastor Conway, Christ Baptist Church. So, pasalamat po sa among sending church to Pastor Conway. And salamat niya nagpadayon. And
thank you so much nga sa subong, ongoing na aton nga buluhaton dira, and sa last Monday, no, nag-celebrate kita sa ating church anniversary, and Thanksgiving, kadang aton nga speaker dito, siyempre si Pastor Joseph Unsay, no, for the first time sa kabuhi niya nga nagsuksok sa nagahiling nga sapatos kag maagi sa taramnan. But praise God, no, kay basta buluhaton gani isang Ginoo, no, malakat ginayang alagad isang Ginoo para sa mga kalagyan. Pasalamat kami, pagi siya preaching, may mga changes, nakita ko ang feedback, no, ang igo sa pulong sa Ginoo nga wala before kami magtilinawon karami isang feedback. And then salamat man kay may kalab na nagbatag sa kay Jesus Christ. Ayan, personal na maluluwas. And praying sa aton bulaton dira sa mga area sa Badyangan na ang provision sa Ginoo, ang bugay sa Ginoo, ang kapadayon, wisdom kung paano i-deal ang mga katawhan dira, especially ang kaluwasan, no, na libre ang ginhatag ni Jesus Christ. And thankful mo ko sa amon senior si Pastor Joseph kay sa amon soul winning ministry siya gining pangagad. And salamat kay ng soul winning, no, amon ang aton ginahimo, amon ang aton ways para nga maamat-amat ang buluhaton sa Ginoo. Kay this is the effective ways kung paano maka-build up sa church ng Ginoo is soul winning. Ako yung kapatid ko nga ang church na wala na soul winning, no, kasi nagdawa matamat na niya. No, because soul winning is dapat kung Kristohanon kita mo na ating top priority sa ating kabuhi to win souls. Kaya mo na nandun ni Jesus Christ, no? Siya, go! Hindi kaya kay ako sa ulong ko matisa na kundi ang ni Jesus, go! So kinangulat na maglakat, magdawag isang kalakad. Salamat sa mga pastors. No? Salamat kay Pastor Joseph. Thank you. Pastor, grabe nga lugar na ang pagpapag-live sila na tao sa, no, sa barangay Tabungkol. So, rin mga big time na mga pastor, kasi nakatugan-tugan na support ng Santal, tulungan ko lang. No? Grabe lugar yan lang, pinabudlay, kagapakalaga sa Ginoo. Mission ko lang na. Then, Pastor Dagon mga mission natin dala namin sa mga mission. Kagini sila mga dahil hard, hindi pa naman hindi sa ministry. No, gawas-was ni saya bisan ara sa tiga-tiga. So, sino sa utak ko siya. Sige, good morning. Salamat po sa Joseph. Welcome mo mga amon ng mga church member dito sa Latawan na Pilipino. But nanay, mga young people of course na. Nag-join sila kay siling ko ikrap na itong opportunity agad nga makapati sila wali ni Pastor Bato. That's our desire. No? Salamat kay Pastor Joseph sa partnering gabulig sa among mission. Sa totoo lang, grabe bulig na sa amon na, no? Wala kong to pray, kag pinansyal na ito, no? Kag naliga na sa December 23, bago lang mo natapos ang Thanksgiving, ngayon Ginoo ay inspired nga ang mga laban mo yung people sa kung nag-church, but natigayan di ako ng ang Thanksgiving. Kay nakita ko ang yung people nag-arara, grabe ang pagbulit nila, mismo sila nangita uwi, agad magtigayon ng Thanksgiving, no? Kasi ko mo sa Thanksgiving di Pastor Joseph. Salamat Pastor sa pag-support with the members man, sa mga members man ni Pastor Joseph. Continue to pray sa ministry dito sa Barangay Latawan, sa Christ Baptist Mission. Actually, hindi na, ang sakop na hindi nag-Latawan. Kabayugan na. Tungod nga nag-start kami sa Latawan, nagalit kami da. Almost 4 years na kami nagalit nila. No? Pag-start din pandemic man, kay problema sa lote, hindi nag-move kami dito. Istorya ko si kang dati. Singko nung pili ko kakuha lupa di. Na Pastor pili. Singko okay na nung 4,000 down ko. Na sige, down ay 4,000 ihawani na to. Singko ay okay lang kay patinugan mo sa church ka balay na mo. Kunari, yatag sa 4,000, start ka na panghawa dito para ang balan ng tao na may nagpakana.
And now, until now, naka-down na kami mga 50,000. Kaya please continue to pray na makatanim malabot naman ang 20,000 nga kaya ginayo ko siya 400 square meter. Kaya hindi pa kami makabutangin si Dal sa 400 square meter. Kaya 50,000 lang ang down. But ulitin niya kami pray and hope someday na malabot naman nga pagpangamulit sa Ginoo nga mapay ang lupa makakonstruct kami dito building. Salamat sa pagbuligay sa prayer continue to pray sa among Church Christ Baptist Mission Latawan. Tayo ba ito? Kasi ma-inugang da sa inyong mga missions, support ang mga missionaries nga dito. Sa pinamita kailangan na participate sa church. Nakita nyo ang ginatang mga pastor. So, nagkata na sila ay pa-partnership na sila by this next year o sa by January. Ito ang mga mission nga rin sinigyagan. Mission. Diba? Pastor Erne Esteban, kasi Pastor Erne Esteban. At siya kasi mo ang katong pastor. Sige na rin, may pa, mga pag-umay pastor. Kasi may gamay pa dali, kapatihan niya ka na support ka pa. Dali. Ano yung pastor? Sige. Sana na, wala na nilasa. Salamat tayo sa Diyos. Kapalaw-law ko siya. Ako ba ang sagot ng mag-aputing mission din sa may Banwa Kaniway. So, prayer ramon nga binuligay sa mission. Dira kita sa buong sa may Madong. Bali ang natabo, dira kita na dinala sa Ginoo kay nakabunggo ang abon nga ginasakyan ng motor sa Ngido. Tapos sinhapit pag ko sa Ribo. Tapos na-meet ko ang kapitan. Siling niya, sir, diin ka gaubra. Huwag ko kambalo siya nga pastor ko. Diyan kambalo siya nga bali, inang nag-obra ko sa ICM, kaya naglang yung bereta ko. Dira na akong buwa ko, tapos nag-stay ako dahil sa may barangay. Kaya mangayo ko bulit siya para mag-once sa contact sa pamilya. Pag-contact na ako dito, yung isigin siya na pangkumpura ng anay dyan. Tigin preparahan niya ko, kibuksan nila ang rep sa barangay. Kang sila niya, pili ka lang na sir. Niya may kapida, may soft drinks, may may mga gatas. Niya may gusto mo sir, may may beer. O siling ko pwede kung mag-cold ka na. Siling ko sa iya, maliway sa kabalong pastor. Kuti ang mo nga, ginala ko da ang ICM, na-partner ko sa ICM. Kaya napunta ko da ang mga 60 ka families. Sa 60 ka families, may duha na ka families nga dito na nagasimba sa Bible Baptist Church dito sa may Niagaw. Dito na connect, kaga-pray gali sila. 2 years na prayer sa iya natiya sa kanadaman nga Christian Baptisman Lighthouse Baptist Church. Kaya mo nga dira ako nag-start kag subong may nagwan na kami dira anniversary namin. Namon may ara na kami dira nga 5 ka family nga naga-church. Kag salamat man kay Pastor Joseph sa iya nga bulig sa mission. Kag sa mga membro, kag sa inyong mga pastor, kag isa laman ang pinakahandong ta among paglabot sa mga kalag nga makadangat sa Ginoo. Kag magpinangamuloy kita mga pastor. Salamat din sa panahon sa subong o kinanano na gid nga isa na gid sa bulalo sa Ginoo. Papagawa na sa puso. Thank you pastor. Lord, amen. Pastor Kami Esteban, pagkulaga ng district court dira sa Barangay Mandong. Sa inyong mga missions. So, hindi na tayo maglawig, wala na tayong panahon. Pamati na lang ta special number sa kay Mrs. Joan Baya. Sound check.
Muli, binabati ko po ang inyong simbahan ng happy anniversary. At ang aking pong pamagat na awitin ay He was, He is, and is to come. Long before the world began, in visions yet unknown to man, He was. And it's still a mystery, but I can say the certainty deep within the heart of me. Although it's little things to everyone, there is so much more to come. He is to come. He was, He is to come. Worthy is the Lamb who sits upon the throne. Praise the Ancient of Days, who was, who is, and is to come. Kingdom made by man will rise, but it should come with no surprise. But right now before our very eyes, they fall, they will fall. And even time itself will end, and Christ will come to earth again. Every tribe and race of men will bow, we will bow, and where the finished work of Christendom, we will see His kingdom come, His kingdom come. He was, He is to come. Worthy is the Lamb who sits upon the throne. Praise the Ancient of Days, who was, who is, and is to come. Worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches. Praise God with strength, glory and honor and praise and praise. He was, He is, and is to come. Worthy is the Lamb who sits upon the throne. So let us praise the Ancient of Days, who was, who is, and is to come. So let us praise the Ancient of Days, who was, who is, and is to come. He is to Okay, so pakilala nanay ang mga bisita, no? Asawa ni Pastor, si Ma'am Senya, at si Ma'am Linsen, so asawa ni Pastor, at pinakagwa pa bata
kita maglawig. Yes, kita maglawig sining aga, no? Nagagig sa takot importansya. Ang pulong sa Ginoo kay amo gini ang handong ka gina pan-aton ulat nga mabatian naton ang atong pulong sa Dios, no? Pulong sa Dios nga padadalon sa pastor kay every time nga bisita ko ang akong pastor. Kumbaga, hindi ko matulog, una-una, preparation, excited, sa Libre Church. Preparan tani, itulog tani the best, pastor ni aton, pastor tani ang makadto. So, kumbaga, excited. Kung makita pala niya yung itsura sa akong pastor, revive na ko na yan. Amen? Saan hindi ka sa kambal pa? Bless na bless. So praise the Lord. Atong pangabayon si Pastor Ibaton. Ang New Life Bible Baptist Church. Padamogin niyo salamat, Pastor Joseph. Wow, daw mahigpit man sa introduction ni Pastor Joseph ba? Hindi gid siya natulog. Sa sige lang una-una, nagpaabot sining aton nga okasyon. Tingala ko namin tulog ko kaysa yan, hindi siya katulog. Mga ngagas tanan sa taga-Haniway, salamat kagina from New Life Bible Baptist Church Manabla, in your mother church. In behalf of our church there in Manabla, I really bring greetings and congratulations sa ika-16 anyos nyo na. Isa ka mo sa mga una nga batch ng mission nga padala sa New Life Bible Baptist Church Manabla. Kaagapon man nato ang atong mga missionary, ay ibang man mga na-organize na. In fact, congratulations man kay Pastor Stephen, nagagapon, organize man ang mission dito sa Miagao. So, salamat nga sa grasya, sa kahom sa Diyos. Inita na natigayon ka. You just do not know how I'm happy ag fulfill sa papakalagad sa Diyos, sa makita naton ang mga blessing sa Ginoo sa aton kabuhi. Ang aton diri dikoton sa liway nga nagabalayan man kag nagsuporta sa bulatong misyon. Kag sa aton mga pastor nga mga dinamit ang mga pastor nga aton ka-fellowship diri nga mga pastor diri sa hindi kita pwedeng kakitay. Kag daw kakitay kita kada tuig lang. Palugunon mga pastor nga way kumamit sini nga aga luwasa. Palugunon tindog kaya kinakalipan natin man ang inyong presensya at dali magatindog ang tanan nga pastor. Palugunon tanan pastor missionary dito sa likod, ari sa Tunga, kag-ari sa Tubangan. Palakpakan nato ang mga alagad sa Diyos. Praise the Lord. Amen. So, ibang Diyos sila, tapos ng ilaman mga kiliguton sa Thanksgiving, year-end nga mga aktibidades. Kita nagahimo man sa atong subong pagpasalamat pagdayo sa Diyos sa kadisais at Diyos nga pagsubat sa atong simbahan diri. Pangamuyoin nyo kami yan, ikalipa na mo, appreciate naman yung pangamuyo sa amon man nga year-end nga first fruit harvest sa Sunday, at the same time amon man Thanksgiving Sunday dito sa Manabla. Kaya sa mga pastor, gina-announce ko sa inyo, if you can come, we would really appreciate your presence. Announce ko in advance ang World Missions Conference, ikapiltan na ng World Missions, 26 World Missions Conference in Manabla will be on May 5 to 7. May 5 to 7, of course. Salamatan as Dr. Giselle ba, kinatagaan yapon kusog si Ginoo, and he's excited again to be with us on that day. Kag may mga tinapit kita nga mga speaker man from dito sa New Zealand. We were there mga a month ago. Kag mga pastor dito, isa sa mga speakers na kami from New Zealand, from Singapore, and then mga locals nato para itimpong naton ang Bulwaton World Mission because we are in the last days. Do you believe we are in the last days? Anytime the Lord may come, and what we are doing right now is trying to do our best to do what we can, especially sa pag-wali sa may balita sa buong kalibutan as we wait for the coming of Jesus Christ, especially sa mga anak niyang matuod.
Tatanamang Kristohanon, the Bible says, in the twinkling of an eye, will begun to be with the Lord. Amen? At the judgment seat of Christ, and we're going to prepare for the second coming, and then we have 1,000 years here in the millennial kingdom of Jesus Christ before eternity will start. After 1,000 years to be with Christ here on earth. Then the new heaven, the new earth, the new Jerusalem, and for all eternity. So we are talking about ini pang time frame sa plano sa Diyos sa aton kabuhi diri. And while the Lord is giving us a wonderful opportunity, let us live our lives worthy for Him. Kag mauturan ready siya pagbalik anytime and to be with Him in His reign for 1,000 years. The Bible says, "Be thou faithful unto death." Amen. There is no substitute for being faithful. God is really encouraging us to stay and be found faithful until death or until He comes. If you are truly watching and making yourself ready for the coming of the King of Kings and the Lord of Lords, there is no way we should be stagnant. There is no time to be slothful. There's no time to be unfruitful. There's no time to go back to the world. Kabay naton kabuhi nga nabilin diri isang mga ipupuslanon, isang ang Ginoo mahimaya, kabuhi nga matutong, kag bisan pa mabinungahon kag ginagamit sa Dios. So sa New Life Bible Baptist Church here in Aniway, Liwat, congratulations, and let us stand as we have our Bibles open now to the text that we have in Lamentations chapter 3, 22 to 25. Lamentations chapter 3. As we give glory and honor to the Lord today for His faithfulness. Sa ato niyo mabisita sining aga, if it is your first time to come and to attend, kabay bukas ang inyong una ipusoon, kag inyo tugutan ang balang Espiritu, kag apulo sa Diyos pakigambal sa inyo, kay kung mayari sa pinakadako nga importante nga bagay. Kag desisyon nga mahimo nyo pinakadako sa inyong kabuhi, amo ini ang kilalahon naton si Kristo nga personal naton nga maluluwas. Hindi lang diri sa una, hindi lang sa bibig, ginasambit ha, kundi personal nga relasyon sa isa nga naghalad siya kabuhi sa Krus Kalbaryo para tagaan kita padlaom sa eternidad, may tuokod Diyos. So, wala irang puso ng tanan sa eternidad. So, kabayan nga ang Diyos magigambal sa inyo, ang mahimo nyo ang inyong desisyon sa pagpatong kay Jesus Kristo nga inyong maluluwas before the day is over or before matapos ini ang aton nga hilikuton sini nga aga. Basahan ko ang Lamentations chapter 3 verses 21 to verse number 26. Lamentations 3, 21 to 26. If you have found the verses, say aloud, Amen. I'm going to start now. The Bible says, "This I recall to my mind, therefore have I hope. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning, great is thy faithfulness. The Lord is my portion, saith my soul, therefore will I hope in Him. The Lord is good unto them that wait for Him." Are you waiting for the Lord? Every day of your life? Are you waiting for the Lord? Para siya kabuton matuman sa inyong buhi? Are you waiting for His coming? The Bible says, "The Lord is good unto them that wait for Him." Hindi ta maguna-una sa atong mga desisyones sa atong kabuhi. Ulatod ta ang Dios. Kagaton siya talupandon pirmi sa atong kabuhi. Then the Bible says, "It is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Lord." Basing sining adlaw, ang dugay mo na ginababot, kaganto mo nga may kapayapaan o may kalinong, ang imo kabuhi kag may assurance. Kay kabalo kita, ang kabuhi naton sining kalibutan, perti katapo. Perti ka umalagi, wala sang kasiguruhon. Anytime, anything could happen to us. So sa Legion Bible, siguruhan nga may personal kang nga relasyon kay Kristo, kag ang kaluwasan nga siguro dugay mo na ginahulat, kag ginahandom
mangin sa imo sini nga adlaw. Amen? The Bible says, it is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Lord. It could be today for you sa siningaga. Mga muyo kita, balaan lang ito namon niya Diyos sa mga kalipay kami sa ginakilala ka namon, kaginatangla ka namon nga isa lamang kamatod buhi gamhanan nga Diyos nga dapat halaran sa ngamon kabuhi, sa ngamon pagpasalamat, pagdayaw, si kada adlaw sa amon kabuhi. Kag Lord sa mga kuturan kagabyanan namon, nga nanging kaupod namon sa siningatag na. Ginoo sa nagahudlat, sila ka naghahandog, nga sila man makaangkon. Sa kabuhing wala katapusan, regalo mo nga wala sa bayad. Kay ka mo ang nagbayad, nagtapos, sa pagbayad sa namon sala sa Cruz Calvario, may tsindihan nila Ginoo ang rason nga aman nagkari ikaw sa kalibutan, nga aman nagpalansag sa ka sa Cruz Calvario, inatungod gali sa kaluwasan kapag laong namon tanan. So Lord, pagi sa palaan ng Espiritu kamay, pagkikambal ka sa karisa, kagangi mo pulong buhi kang may gahong, nga maghatag konbiksyon sa karisa nga magpamati sa imo pulong. Kaglabaw sa tanan, ang imo iglesia diri gipundar, disay sa anyos ang nagligat, nga sa subong sa grasya, kaluoy mo nagpadayon, kag sa imo katutong o Diyos, padayon nagalagad sa imo, kabay mangin ila ang tuman nga kalinong, kalipay, fulfillment, sa ila tanan nga mga kahago, sa ila sakripisyo, sa ila pangamuyo, kag bisan pa sa ila preparasyon kinhimo sa sining nga simana kadya sinigit nga adlaw. Salamat sila pastor, kadya panimalay sila pastor, Pastor Joseph Monsay, nga nagapagpili no Dios, nga nagapanahon, nagatindog sa maturan, kag Lord God, ang influensya sa palibot, kag ang pagwali sa mga balita, Ginoon nagabanayon. Pagmayong tagsya kalagad nimo, mataga kaming encouragement, liwat, refreshment, and revival, panganawon pagihit sa iyong hiliguton, sa nagapaabot kami sa iyong babalik. Luwasan nagkinanglan sa kaluwasan, Lord, ligo na ang mga pagtuo sa imo makanagan, nga ma-inspire pagihit, Ginoo kami sa paghimo, sa sarang namon mahimo, Ginoo handa kami sa pag-atubang sa imo anytime. Kaya itanan, hatag ko balik ang himaya kag kadungganan sa imo lamang matamis kag balaan ni ngalan kay Hesus Kristo. Amen and amen. Okay, thank you. Please be seated. Thank you for bearing with me. Sa sining aga, mabuturan, nagakalipay, pasalamat kami. Of course, ang akong tiayon, ang akong asawa, na upod ko pepe, kag akong anak subong, si Vincent, upod ko man, nagasaksi sa panahon ng pagpakamay sa Diyos sa inyong kabuhi. Kaya ginapangibulahan ko ang atong diri simbahan sa Haniway. This is your 16th year of God's celebration. Pagsin kita, anniversary, it is actually a celebration of victory. Every anniversary, wedding anniversary, kung kisa nagahiwat ikaw sa imo kadlawan, anibersaryo man ina sa imo pagkatao, ano man ina anibersaryo o kon selebrasyon ina permi sa kadaugan. Because the fact that you are still alive today, it's only because of God's power and because of His faithfulness. Do you believe that? That's why it is in Biblia, sa isang atong teksto, it is all the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is Thy faithfulness. Tungod lang sa kaluoy sa Diyos, hindi tungod sa aton abilidad, hindi tungod sa vitamina na bulong aton ginainom, hindi tungod sa aton pag-ehersisyo, ina makabulig tanan, hindi tungod sa aton pagdaan, ina maayo ina nga bagay. Pero talupagkong ta, mauturan kung wala ang grasya kaluoy sa Diyos, the Bible says we are not here today. We will not be here today. It is only by the mercies of God that we are not consumed. Great is His faithfulness that do preserve us every day of our lives. Grasya lang sa Ginoo kag sa iya katutom, ari kita sini ngaga. So sini nga tion, I want to
especially sa atong simbahan diri, sa mga motoran diri, I want you to celebrate with victory and joy in your heart. God have allowed you for 16 years to exist in this place. Ang inyo palanahon intact, ang inyong handong kadeterminasyon pagpalagad sa Diyos, nagadugang, nagabuhat, ka nagamainit pagit sa adlaw-adlaw, ang ginatagaan mo sa Diyos ang oportunidad sa paghimo sa mga liguton, gintugyan niya sa inyo subong isa ka simbahan niya sa lugar. So number 1, church anniversary is a celebration that recognizes God's faithfulness upon you as a church. And you know what? Sa katutom sa Diyos, sa sulod sa 16 anyos, kintagaan ka mo niya pastor. Can you say amen to that? Amen. It's not easy to be a pastor. Ang mga pastor kong danan ko sa ministry, I don't care for the end. Kami ginbutang sa Diyos sa bukid, putok-tukwa bukid, kadagat, sa gamay na island, baryo, sitio, syudad, barangay, okon, munisipalidad, wherever we are. Ang kabudlayan, kag ang struggle, kag ang stress, mauturan, hindi mahambal. Ang realidad sa ministry, it's really, really hard. Ang unang ginatawag sa Ilonggo, ang mga pastor, manug pangabudlay. Ngaman manug pangabudlay, kay mabudlay ang ministry. Mas maayo pa, magtipon ka, kag magsagod ka, isa kagatos ka baboy, o 200 ka mga manok. Kaya mo bantayan. Sang sa magbantay ka, 10, 15, 20 ka mga kabuhi sang imo mga membro. Kay kada tao may kalag. Kada isa lain-lain na muna. 20 mo membro, lain-lain na batasan. Lain-lain na background. Lain-lain na sa mga preferences. Lain-lain na sa mga choices. Subong pastor, gagintawag sa Diyos sa God, mahimong bakiro sa sinang 20 ka mga ubiha, isa ka malisod nga bagay. Kay, gitugyanan ang mga alagad sa Diyos sa among responsibilidad sa pagpadaon, pagbantay, paghiya, pagpanguna, paghatag warning, paghatag gabay, paghatag sanglaygay, tanan ina, gatukaw ang pastor. Kunang 7-Eleven, 24/7, amo man ang pastor. Tumang gabi, abri ang cellphone, kay gahulat siya, kag-ready siya, may manawag na membro, na masilig pastor, buligi, anay kami problema ang among panimalay. Ang among bata pastor, way pagyamun kapauli. Ang among bata, abot lang, 3 na katlaw, way pa naka-text kundiin siya. Pastor, kamasakit, diri karon ang akong apo. Pastor, may kinala, mga kuturatanan ina, kinapasan sa pastor. Amen. So, sa katutong sa Diyos, gitagaan ka mo pastor. Amen. Kay pudlay mabuturan ang mga karniro nga wala pakiro. Hindi disenyo sa Diyos nga ang karniro wala pakiro. Hindi disenyo sa Diyos nga ang simbahan wala pastor. Subong nga pwede ka budlay ang isa ka panimalay nga wala sang tatay, budlay ang simbahan nga way pastor. Mabudlay ang isa ka lugar o isa ka batwa o syudad nga way mayor kung wala sang mayor amuman mga botoran ang simbahan nga wala pastor. Amen? Kag wala sa ubiha mga siling, bahala na, way kuya pastor. Mabuhi ako ka makasurvive ako kung wala ako sa simbahan. No, you cannot. Because there's only one godly plan of the Lord and design for every child of God. If you are a Christian today, and if you are a member of this church, you really need a pastor. So sa katutong sa Diyos kitagaan ka mo pastor, hindi pastora. God said, I will give you pastor according to my heart. Ang pastor, regalo sa Diyos, subong ginregaluhan ka mo sa Diyos ang kaluwasan, huwag bayad. Magsili kita regalo, walang inabayad. Hindi mo ina ginasakripisyuhan. Huwag ina mga motoran sa
away ina sa presyo, regalo, may nagbayad sila sa presyo, gibaton lang sa beneficiary. So kamo ang beneficiary sa Diyos, kitagaan kamo sa pastor, halin sa tagipusoon sa Diyos to take care of you. So God, in His faithfulness as a church, has given you a pastor to feed, to guide, to lead, to watch, to guard, to warn you sa sining kalibutan. Makita natin ni Jeremiah chapter 3 verse 15. Makita niyo yung teksto sa Ephesians chapter 4 verse 11. So kung ikaw, membro simbahan, don't ever attempt o desire na magwa ka simbahan kag hindi magpasakop sa alagad sa Diyos. No, katulad ikaw sa mubihang nga way bakiro, nga sa latagon, gin-expose mo kuglingon sa mga wild beast, sa mga naglain-lain nga mga dangers sa imo kabuhig nga wala may mag-rescue sa imo kag may mag-atipan sa imo. So, as a Christian in this world, you cannot make it without your church. You cannot make it. It's going to be hard for you without a pastor. Kaya ang kalibutan sa cruel world, mapintas ining kalibutan. Sa kalibutan, aragang aton arch-enemy nga among yawa. What is in the world? The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. You cannot make it to stand alone and to live and exist and survive without a church where God has put you in. The church is your shelter. Palawayan mo ini. The church is likened to a hospital. Okay, sa Lunes manato sa maduduguan ikaw, pilason ikaw, sa trabaho, sa kaaway ta espirituhanon. Pagkadomingo salamat, aral ka simbahan to receive healing and medicine sa imo kalang espiritu nga nasakit o na pilasan. Ang atong simbahan do katulad ini isang restaurant. Diri ka kakaon, diri ka kainom, diri ka ginasagot mga kuturan sa matod nga pagkaon sa imo kalag nga amo ang pulong sa Dios. Amo ini ang imo gymnasium. Ang simbahan do katulad sa gymnasium, diri ka ka-exercise, ma-maintain mo ang imo physical health. Ang simbahan ma-maintain mo man ka mabalanse mo ang imo spiritual existence. So the church is a wonderful, wonderful place. God said, upon this rock, I will build my church. You can only be saved in the church. And you can only be led to the truth of Jesus Christ when you stay in the church. Because God said, the church is the pillar and the ground of the truth. Ang simbahan ang muning haligi, kag pundasyon o sadsaran sa kamaturan, diri ginapreserba ang kamaturan sa Diyos. You get out of the true church that Jesus Christ built, you will be exposing yourself to all lies. Tanan nga butik nga mabatalan sa kalibutan dyan sa yawa. So stay in the church. Are you a member of this church? Are you saved and scripturally baptized and you are a member of the church? Be loyal to your church. Stick to your church. Love your church. Pray for your church and support your church. So, God in His faithfulness has given you a pastor. Sa inyong pagpasalamat sa Ginoo, isa sa madako kapag sumamatan nyo ng inyong pastor, buhi pa. Ari pa si pastor nyo. May mga pastor nga ginatagaan sa kontrata ilang mga pastor. Isa na tuig, dua ka tuig, tatlo ka tuig, apat ka tuig. Hindi na biblikal ang kontrata. Wala ina sa Biblia ang kontrata. Ang pastor, halin sa tipuso ng Diyos, kagibutang siya sa simbahan to take care of the flock of Jesus Christ. Wala ka pa nag-iya, pastor, sa inyong kalag. Wala ka pa nag-iya, pastor, sa simbahan. Ini inyong simbahan ini ni Lord Jesus Christ. Ang ulo sinisimbahan, ang po si Kristo, nga nagtawag sa bakiro samtang wala kag hindi nato upod physically, literally, ang atong Ginoo diri sa kalibutan
Spiritually, ara siya sa atong tipusoon. Gitagaan ka mo, bakiro nga makita nyo. Matandog nyo. Maistorya nyo. Manging kaupon nyo to comfort you and to guide you in all your journey in this world. Amen? So thank the Lord. Lord God, for 60 years, gitagaan mo kami, pastor. Hindi galing basta-basta ang trabaho sa among pastor. Hindi galing mahapos ang ministeryo. So Lord, kumayara ni sa katako kabagay, kapasalamatan sa mong among ining pastor, ginhatag mo sa amon, tungod kay ikaw matuto. Matuto ikaw nga Diyos, nga matuto sa amon, paagi sa paghatag at pagpreserba mo sa pastor. Ang inyong pastor is your preacher. Ang inyong pastor is God's ambassador to you. Ang inyong pastor is your shepherd. Ang inyong pastor is your teacher. Amen? He is the one that will be teaching you doctrines and truth in the Bible. He is your preacher that will preach the Word of God. Bisan ako lulo nyo sa pagtuo nga sigura among inyong senior pastor, but 16 years ago nag-resign ako nga inyong pastor. Kag-inburslan ako ni Pastor Joseph Dre. Kinakapit ko mauturan bisan ang inyong ginsugdan, halin sa otoridad sa New Life Bible Baptist Church Manapla, halin sa liderato, idalong sa liderato ko siguna, mauturan every time I stand in this pulpit. Kay balo ako nga hindi ako mangkuturan, amo ang in charge na sa inyong mga kalag. Ang inyong na pastor ay in charge sa inyo. Kay kamo independent na nga simbahan. We can always have the family. Ang relasyon na sa mong anak. Amen? But once you become an independent, you are in charge of your own family. So sa mga organized nga pastor na rin, na-organize ka na, you are an independent body of Jesus Christ. You are a self-governing, self-supporting, self-propagating. Amoy ng butsi noon sa Independent Baptist Church. Kahapon, amoy ni si Pastor Stephen Pasinahin, they become an independent body of Jesus Christ in Miagao. Amen? So, ang mga pastor, kay bitaron si inyo pastor sa pagtindog dire, mga kuturan, it's only a privilege given to them. It is a privilege. It is not their right. Your pastor is your own preacher. He is your teacher. From time to time, I have my own pastor, Pastor Gizalba in Cebu City. He is now 92 years old, still preaching the Word of God. And there are times that I will still call him and say, Pastor, what can you say about these things? Pastor, I have a little problem here. What can you say? I still ask direction. I still ask some advices and counsel to my pastor. And he is my only pastor. So if you have a pastor, be loyal to your pastor. Amen? The Bible says, he is your teacher, at the same time, he is your overseer. Your pastor is in charge of everything in the local church. He is overseeing. Kung siya nun siya na, ara siya sa ibabaw, kag nagatamod siya sa kanan aras dalong, that speaks of his responsibility. As overseer, as a leader, as a manager, as a chairman, or as a father of in the faith, siya amo ang leader. Everyone is accountable to the pastor. The pastor is in charge of the finances. The pastor is in charge of the music. The pastor is in charge of the program, the direction and decision of the church. So salamat nga may pastor kamo nga ginbutan si Dios tagaan, order, peace, and direction sa inyong simbahan. So for 60 years, God had preserved your pastor.
because He's faithful to you. If there's one great blessing sa inyo sumong simbahan, nga naangkon nyo ang muning inyo pastor. For as long as you have a faithful pastor, everything will be smooth sailing. May problema, may mga stress, may mga pagkilaw, may mga challenges kamo tumanon, pero samtang may pastor kamo gapanguna sa inyo, you will never be afraid to take all those challenges. That is God's faithfulness to you. So kita naman yung mga pastor, gabay, pagkamanalong nato, taka naton prisyo nga dako, ang aton pribilehyo ginbutan kita sa Dios, responsibilidad, take care, preparahon ang mga ubihas sa Dios. Matudluan nato sila sa pagkabuhi ng Dios noon. Matudluan nato sila sa pagkabuhi ng integridad. Matudluan nato sila sa pagkabuhi ng matinlo at pure sa kalibutan, because the bridegroom is coming. He's about to come to be married with the true church of Jesus Christ, which is His bride. So, in His faithfulness, God has given you a pastor. In His faithfulness throughout this year, 16 years, God has equipped you with His power. You cannot make it without God's power. I do